Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Karinderya ni Ganda. Miss Ganda, isang order pa nga ng kanin please. Teka lang. Bigyan ko lang ng ulam yung lalaki sa dulo. Etid ko na lang dyan. Okay, Miss Ganda, basta ikaw. Oh, akala ko ba busog ka na? Bakit tumirit ka pa ng isang order ng kanin? Uy, tinatanong ka dyan. Parang tutunayan mo na ng titig si Miss Ganda. Baka malusaw yan. Mawawalan tayo ng magandang tindera niyan. Para namang nagising sa pagkakatulog si David dahil sa malakas sa pagtapik sa kanya ng kaibigang si Andrew na natatawa pa sa kanya. May sinasabi ba kayo? Pasensya na ha. Akala ko busog ka na kako. Bakit ka pa umorder ng isa pang kanin? Busog na nga ako. Kaso, ayaw kong mawala sa paningin ko si Miss Ganda para may dahilan rin ako na magtagal pa rito sa karinderya niya. Tantanan mo nga yung si Miss Ganda ha. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo na wala kang aasahan sa kanya. Hindi ikaw tipo niyan. Sabay na napatingin ang dalawa kay Andrew. Parehas nagtatanong ang kanilang mga mata rito. Sino ka naman para sabihin yan? At saka, ano bang tipo ni Miss Ganda? Sige nga. Iniliyad pa ni Andrew ang kanyang dibdib para mayabang na nagsalita sa dalawa. Di ano pa? Ang mga katulad ko na maganda ang katawan ng mga gusto niya. Hindi yung parang nakalulo ng pakwan sa laki ng tiyan. Kami ang bagay. Gwapo ako at maganda naman siya. Kung makapagsalita ka naman parang tunay. Tingnan na lang natin kung sino ang talagang magugustuhan ni Miss Ganda. Naniniwala ako na hindi siya tumitingin sa panlabas nanyo, kundi sa kung ano ang nasa puso ng isang tao. Lihim na lang na nangingiti si Sandra na binansaga na Miss Ganda sa pagtatalo ng tatlong magkakaibigan. Nilapitan na niya ang mga ito dahil ang isang plato ng kanin na order ni David. Ito na yung order mong kanin. Ay, salamat Miss Ganda. Hindi ko talaga mapigilan ng humirit ng isa pang kanin Ang sarap kasi ng ulam nyo rito. Ikaw ba nagluluto? Oo, ako lahat ang nagtitimpla ng mga ulam namin na paninda pero may katulong ako sa pagluluto. Yung dalawa kong assistant. Kaya naman pala sobrang sarap Pinaka the best sa lahat ng lutong natikman ko. Pwede ka nang magtayo ng restaurant sa sobrang sarap, hindi lang karinderya. Kaya dito na kami nag-aalmusal, tanghalian at hapunan. Ulang na nga lang magtayo na kami ng tent sa harap nitong karinderya mo Ang swerte naman ng lalaki magugustuhan mo, Miss Ganda. Bukod sa maganda ka na ang sarap mo pang magluto. The best talaga. Tipid ng ngiti lamang ang sinukli niya sa mga papuri na mga ito. Maya-maya ay iniwan na rin ni Sandra ang tatlo nang may bagong dumating na grupo ng mga kalalakihan na nagtatrabaho sa construction site sa kabilang barangay pa. Dumadayo pa talaga ang mga ito para kumain sa karinderyang yon. Maliban sa masarap lahat ng putahe at napakaganda pa ng tindera, kaya halos lahat ay doon gusto kumain para masilayan lamang ang ganda ni Sandra. Halos lahat din ng customer niya ay mga lalaki. Dahil naging abala na si Sandra sa pagdagsa ng mga customer na ang iba ay galing pa sa ibang barangay, umuwi na lang ang tatlo. Sayang, hindi kami masyado nakapagkwentuhan ni Miss Ganda. Ang dami ko pa namang gustong sabihin sa kanya. Bakit gusto mo bang kausapin si Miss Ganda? Kita mo nga na parang ilag siya sa iyo Hindi masyadong nagsasalita. Ganon? Ikaw, sigurado ka rin bang gusto niyang kausapin? Baka sa'yo siya ilag. Huy, tumigil na nga kayong dalawa dyan. Parehas naman kayong walang pag-asa dun sa tao Kita nyo nga hindi kayo masyadong pinapansin. Kahit yata magpatumbling-tumbling pa kayo sa harap ng karinderya niya Wa-effect sa kanya. Ano kaya magandang gawin natin, no? Asan kaya yung bahay niya? Para doon na lang tayo umakyat ng ligaw. Pinagtanong ko na yan, pero walang nakakalam kung saan siya nakatira ng mga kasama niya. Ang alam ko lang madaling araw pa lang nariyan na sila sa karinderya para magluto. Ay naku, basta ko araw-araw pupunta sa karinderya niya para kumain. Ano kaya sikreto nila, no?
Ang sarap talaga lahat ng ulam eh. Wala kang tulak kabigin sa lahat ng panindan nilang ulam. Parang may magic o gayuman na kapag natikman mo eh, hindi pwedeng hindi babalik-balikan eh. Kaya nga, sikreto eh. Hindi pwedeng malaman ng ibang tao. Saka, kahit siguro hindi masarap ang ulam nila. Sa ganda pa lang ni Sandra ulam na eh. Alam mo yun yung o-order ka lang ng kanin tapos nakatingin ka lang kay Sandra? Yun, busog ka na nun. Sabay na nagtawanan pa ang tatlo bago nagpatuloy na sa kanilang paglalakad pa uwi. Magkakapit bahay lang naman silang tatlo kaya kapag nais nilang magtungo sa karinderya ni Sandra, sabay-sabay din silang pumupunta roon para kumain. Nagrereklamo na nga ang kasama nila sa bahay dahil ginagawa na lang nilang tatlo ang bahay na tulugan at hindi na roon kumakain. Kinabukasan ay dating gawi muli. Todo porma ang tatlo. Aba, para kayong aakyat ng ligaw sa ayos nyo ah. Ba, kau di naman ah. Bago pa yata yung suot mong polo eh. Ang matindi, si David. Parang ate ng kasalan. Huwag mo sabihin na yayayay mo na kagad magpakasal si Miss Ganda niyan ha. Aba, umakit ka muna ng ligaw doon sa tao no. Gusto ko lang naman maging presentable sa paningin niya, no? Masama ba? Baka mapansin na niya ako ngayon. Okay lang naman, kaso napasobra lang ng kaunti. O tara na nga, pumunta na tayo ng karinderya ni Miss Ganda habang maaga pa. Mamaya niyan dagsana naman ng mga tao. Kailangan tayo mauna doon para mas mahabang oras natin para masilayan si Miss Ganda. Nagmadali na nga ang tatlo sa pagtungo sa karinderya ni Sandra. Pagdating doon ay kabubukas lang at naglalabas pa lang ng mga ulam ang asistant ng babae. Pinukul sila nito ng masamang tingin bago bumalik sa pinakakusina ng karinderya. Kahit kailan talaga hindi ko gusto yung lalaking yon. Tag na lang tayong tinitingnan na masama eh. Pansin ko nga din Baka may gusto rin kay Miss Ganda kaya ganun siya kumakatingin. Tingin niya sa atin karibal niya. Malamang nga. Bato lang ang hindi makakagusto kay Miss Ganda no? Kahit yata pamilyado na nagkakagusto at nagpapapansin pa kay Miss Ganda. Natigil lang ang kanilang usapan nang muling lumabas ang assistant ni Sandra na may mga dalang ulam na umuusok pa. Inilagay nito yon sa istante. Biglang natakam naman ng tatlo sa bangunon. Hindi sila pamilyar sa tatlong putahe na inilabas ng lalaki, kaya yon ang napagdesisyonan nilang orderin. Sakto naman na lumabas si Sandra na mukhang bagong ligo. Ngumiti ito ng matamis nang makita sila. Ang aga niyo naman. May napili na ba kayong ulam? Inagaan talaga namin. Ayaw kasi dami makipagsiksikan mamaya rito kapag dagsana yung mga tao. Oo nga, mukhang bago mga putahe mo ngayon Buti na lang inagahan namin. Kami ang una makakatikim sa bago mong putahe. Ay, masarap talaga yan. Kagabi ko pa yung tinimplahan para manuot talaga ang lahat ng pampalasa na nilagay ko dyan. Higit sa lahat, sariwang karne ang ginamit ko dyan. Bakit nga pala bis na bis kayo? Saan ang lakad nyo? Sa totoo lang, dito lang sa karinderya mo. Gusto lang namin na maging presentable sa paningin mo. Nakakatuwa naman kayo. Dahil dyan, may libre kayong isang klase ng ulam ngayon maliban sa sabaw. Natuwa naman ang tatlong magkakaibigan. Maya-maya nga ay dagsan na naman ang mga taong gustong kumain sa karinderya. Kaya naman nawala na sa kanila ang atensyon ni Sandra. Halos 1 oras din sila roon bago umalis. Tinitingnan na kasi sila ng masama ng ibang customer na naghihintay ng mauupuan. Habang daan, panay ang kwentuhan ng tatlo. Ang sarap talaga ng mga ulam na tinda ni Miss Ganda, no? Lalo na yung 3 ulam kanina. Parang may kakaiba sa karne na mahirap ipaliwanag. Basta, masarap ang luto niya. Sinabi mo pa. Siguro, nag-aral siya ng pagluluto kaya ganun kasarap yung mga tindan na ulam nila. Ang napansin ko lang, puro karne ang tinda nila no? Wala man lang gulay. Baka naman ma-high blood na tayo niyan kung puro karne yung kakainin natin. Aba, ayos lang. Basta siya yung nagluto lahat.
Uminom ka na lang ng pineapple juice kung tingin mo tumataas na yung presyon mo. Hanggang makauwi ay nagtatawanan pa rin sila. Balak pa sana nilang bumalik ng tanghalian nang bumuhos ang malakas na ulan. Nakatambay si Joshua sa bahay ni Andrew ng mga sandaling yon. Magkalapit lang kasi ang mga bahay nila at ang bahay naman ni David ay 3 bahay ang pagitan sa kanila. Malis naman Parang walang balak tumila ang ulan Inaasahan pa naman ni Miss Ganda yung pagbalik natin dun sa karinderya niya ngayon. Oo nga Isang araw tayong liliban ito sa pagpunta sa karinderya ni Miss Ganda. Kakalungkot naman. Sayang ang kalahating araw na hindi natin siya masisilayan. Parang hindi na kasi kumpleto yung araw ko kapag hindi ko nakikita yung maamo niyang mukha at matamis ng ngiti. Oo nga, damay-damay na tayong 3. Si David kaya, anong ginagawa ng isang yon? Malamang nalulumbay rin. Baka nakapangulumbaba pa sa may bintana yon habang nakatingin sa kalangitan. Ini-imagine siguro yung mukha ni Miss Ganda. Oo, sa ating 3, siya itong ang lakas ng tama kay Miss Ganda Daig pa niya yung nagayume Hindi naman siguro niya susuungin yung ganyang kalakas na ulan kahit pa sabihin na ang lakas ng tama niya kay Miss Ganda. Hindi naman siguro. Ano siya, magpapatiwakal dahil lang sa babae? Sa bagay nga. Pero malay natin. Papadilim na nang tumila ang malakas na ulan. Ngunit madilim pa rin ang langit. O paano? Uwi na muna ako. Bukas na lang tayo pumunta sa karinderya. Oo nga pre. Tsak na maninibago tayo nito. Lagi ko pa namang hinahanap ang lasa ng luto ni Miss Ganda. Parehas lang tayo, no? O sige, bukas na lang. Nang makauwi ay agad na tiningnan ni Joshua ang niluto ng kanyang ina. Nalungkot ang kanyang ilong nang makitang adobong baboy yun. Hindi kasi naging kaaya-aya yun sa kanyang pangamoy. Mas hinahanap niya talaga ang aroma ng luto ni Sandra. Mas pinili na lang niyang matulog kesa ang kumain ng hapunan. Lingid sa kanya ay ganon din ang ginawa ni Andrew. Kinabukasan, maagang gumayak si Joshua. Ganon din ang kaibigan na si Andrew. Hinintay nilang lumabas si David ngunit hindi to dumating. Oh, ano kaya nangyari dun? Bakit wala pa? Teka lang, pupuntahan ko lang. Baka nasa harapan pa ng salamin yun. Buti pa nga. Sige, dito lang ako maghihintay. Ilang minuto lang naghintay si Joshua. Pagbalik ng kaibigan ay nakakunot ang noo nito. Oh, bakit hindi mo kasama? Walang tao Sabi ng katabing bahay huling kita daw nila kay David kahapon ng umaga. Ang mga magulang naman daw nito nung isang araw pa raw umalis pa uwing probinsya. Nasan kaya si David? Hindi kaya nauna na sa atin sa karinderya? Baka hindi lang napansin ng kapitbahay niya ang pag-alis niya kanina. Aba, loko yun Hindi marunong tumupad sa usapan. Di ba sabi natin walang iwanan? Sabay-sabay tayong pupunta dun 3? Lagot siya sa akin mamaya. O sige, tara na. Doon na lang natin siya kausapin ng masinsinan. Hindi ko rin gusto yung ginawa niya. Lumakad na nga ang magkaibigan. Pagdating sa karinderya ay may ilan nang kumakain roon ng mga jeepney driver na sa gabi na mamasada. Nang tingnan nila ang mga kumakain ay wala roon si David. Nang makita nila si Sandra na nakatayo lang ay ngumitito sa kanila sabay kaway. Nandiyan na pala kayo. Sa dulo may bakante pa. Opo na kayo. Nagkatinginan pa ang dalawa bago humakbang palapit at naupo sa itinurong bakanting upuan ng babae. Sandali nilang nakalimutan ng kaibigan nang makita ang mga bagong putahing pagpipilian sa istante. Nang mailapag na sa lamesa ang mga ulam at kanin, sakalang nagsalita si Joshua. Saan kaya nagpunta si David kung wala siya rito? Hindi kaya nasa bahay lang yun? Baka may sakit? Mamaya, puntahan natin. Baka masama na palang ilagay hindi pa natin nasakluluhan. Ayaw pa sanang umalis ng dalawa ng makakain, kaya lang mas nangibabaw sa kanila ang pag-aalala sa kaibigan. Pagdating sa bahay ni David,
Makailang beses silang kumakatok at tinatawag pa ang pangalan nito, ngunit walang tugon sa loob. Tingnan mo, nakapadlock. Ibig sabihin umalis siya at hindi pa bumabalik. Baka nga may pinuntahan lang. Hintayin na lang natin dito. Baka parating na rin yun. Umaalis lang naman yun nang hindi tayo kasama kapag emergency. Ganun nga ang ginawa nila. Ngunit may ilang oras na silang naghihintay ay hindi pa rin ito dumarating. Nang makita sila ng kapitbahay nito, inulit lang nito ang sinabi kay Andrew kaninang umaga. Walang nagawa na umuwi na lang ang dalawa. Nang sumunod na araw ay pinuntahan muli ng dalawa ang bahay ni David, pero wala pa ring tao. Grabe naman yung lalaking yun, hindi man lang nagpapaalam kung saan pumupunta. Hindi kaya may masamang nangyari sa kanya? Baka kailangan na natin tong i-report sa pulis ha. Any message, wala naman akong nare-receive sa kanya. Oo, sa akin rin eh. Ano, sa tingin mo may masama nang nangyari kay David? Ay nako, wala naman sana. Kaya lang, paano may papaliwanag yung nangyaring pagkawala niya? Hindi kaya sumunod siya sa mga magulang niya sa probinsya? O di kaya may ibang pinuntahan na kamag-anakan? Sana nga ganun lang. Pero iba kutob ko eh. Hindi ko gusto yung nararamdaman kong kaba. Ano ka ba? Huwag ka nga mag-isip ng masama pre. Pati tuloy ako kinakabahan eh. Mabuti pa nga siguro i-report na lang natin sa pulis yung nangyari. Kaysa naman maghintay tayo rito. O sige, tara na. Nang makarating sa police station, nagulat pa sila nang sabihin sa kanila ng isang pulis roon na marami na daw ang napapaulat na nawawala at maging sa karatig barangay. Umuwing labis na nag-aalala ang magkakaibigan sa kung ano ba ang totoong nangyari kay David. 2 araw na ang nakalipas ngunit wala pa rin balita kay David. Dumating na rin ang mga magulang nito mula sa probinsya at labis ang panlulumo ang naramdaman ng mga ito sa kanilang ibinalita. Kasalukuyang nakatambay si Joshua sa bahay ng kaibigang si Andrew. 2 araw na pala tayong hindi nakakapunta sa karinderya ni Miss Ganda. Miss ko na tuloy yung mga luto niya. Oo nga, ako rin eh. Nawala na rin sa isip ko. Sobrang nag-aalala kasi ako kay David eh. Bakit ba kasi hindi pa siya nagpapakita? Tinatawagan ko rin siya, sinubukan kong kontakin. Pero wala. Out of coverage area. Di makakontak. Tara na. Punta naman tayo sa karinderya ni Ganda. Di naman siguro mamasamay ni David kung pupunta tayo nang hindi siya kasama. Siguro bukas na lang pre. May pinapagawa kasi sa akin si tatay eh. Kailangan ko munang unahin yun. O sige. Basta, bukas ha? Oo. Sige na. Uwi na muna ako. Nang makauwi si Joshua, ginawa na niya kagad ang ipinagagawa ng kanyang tatay. Inutusan kasi siya nito na ayusin ang paa ng lamesa na ginagamit nila sa may likod. Inilabas pa niya yon sa harap ng kanilang bahay. Malao na siya sa kanyang ginagawa nang mapansin na tila merong nagmamasid sa kanya. Nang mag-angat siya ng paningin, ay nakita niya ang isang matandang lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Nakatingin ito sa kanya. Nang pasadahan niya ng tingin, luma ang damit na suot at nakatsinelas lang. May malit itong dalang bayong. Lumapit ito sa kanya. Iho, maaari ba akong makahingi ng tubig na maiinom sa iyo? Naubos na kasi yung dala kong tubig eh. Ho? Opo, pwede naman po. Teka lang, kukuha lang ako sa loob. Sandaling pumasok sa loob ng bahay si Joshua. Pagbalik niya ay may dala na siyang isang pitsyel ng malamig na tubig at baso. Ito po, minom po muna kayo. Salamat iho. Bait mo naman. Bihira na ang mga kabataan ang may ganyang pag-uugali. Malimit kasi wala nang pakialam ang mga kabataan ngayon sa ibang tao. Saan po ba ang punta nyo? Saan pa po kayo galing yan? Ang totoo niyan kung saan-saan na ako nakakarating sa paghahanap sa apo ko. May 1 buwan na kasi siyang nawawala. Basta na lang siyang hindi umuwi ng bahay namin. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya.
Naalala bigla ni Joshua ang mga nababalitang nawawalang mga tao. Pilit niyang iwinaksi sa isip ang naglalaro roon na maaring nangyari sa mga nawawala. Manong, nai-report niyo na po ba sa mga pulis? Oo, noong unang araw pa lang ng pagkawala ng apo ko, sobrang nag-aalala na nga ako kung ano na ba ang totoong nangyari sa kanya. Bakit hindi pa siya umuwi ng bahay? May nawawala rin po kaming kaibigan Mag-iisang linggo na po. Nang i-report nga namin ng pagkawala niya sabi ng mga pulis, marami na raw na i-report na mga nawawalang tao. Hindi lang po dito sa barangay namin, maging sa ibang lugar. Nabalitaan ko na nga rin yan. Sana naman malutas na ang misteryong pagkawala ng mga tao. O paano? Salamat ng marami sa iyo, iho. Sana makita na ang kaibigan mo. Sige po, Manong. Mag-iingat po kayo Sana po, mahanap niyo rin po yung apo ninyo. Tipid nang ngumiti ang matandang lalaki kay Joshua bago ito naglakad palayo. Naiwan naman na napapaisip si Joshua. Hindi kaya sindikatong nasa likod ng pagkawala ng mga tao? Wag naman sana. Naiiling na lang na bumalik sa ginagawa si Joshua. Nang araw na yon ay nakibalita pa siya sa pamilya ni David, ngunit wala pa rin daw update ang mga pulis sa pagkawala nito. Naaawa na nga si Joshua sa mga magulang nito. Kinabukasan, maaga siyang pinuntahan ni Andrew. Ang aga mo naman, baka hindi ka pa nagkakape niyan Namiss ko na kasi yung pagpunta natin dun Kaya agaan na lang natin. Okay, sabi mo Lumakad na nga sila. Nang mapasulyap nga si Joshua sa kaibigan, ay ngiting-ngiti pa ito habang naglalakad sila. Nang makarating nga sila sa karinderya, may ilan nang nakain roon. Ang lamesa sa pinakadulo ang inukupan nila. Ikaw nang balang tumingin ng mga ulam sa istante. Kung anong order mo, ganun na rin yung sa akin. Okay, sige. Dito ka lang. Mukhang inaantok ka pa Habang naghihintay sa kaibigan, inilibot muna ni Joshua ang paningin sa buong karinderya. Biglang pumasok sa isip niya si David. Parang nabawasan tuloy ang excitement niya sa pagpunta roon. Napahinga na lang tuloy siya ng malalim. Dadalhin na daw dito yung order natin. 3 klase ng ulam at 4 na kanin ang in-order ko. Uy, ang dami naman. Kaya ba natin ubusin yon? Oo naman Sasarap ba naman ang luto ni Miss Ganda Ewan ko na lang kung hindi natin maubos. Baka mabitin pa nga tayo Sensya na, nasabik ako Di ba Sandra pangalan niya? Siguro mas okay kung sa pangalan na lang natin siya tawagin. Oo ba? Pero mas bagay sa kanya yung pangalan na Miss Ganda Katulad ng pangalan ng karinderya niya na Karinderya ni Ganda. Oo, di ba? Oo nga, pero ewan ko ba? Para kasing iba na ngayon Siguro dahil wala na si David. Sa kanya kasi nag-umpisa yung pagtawag ng Miss Ganda kay Sandra Oh, bakit ba kanino ko pa napapansin na para kang wala sa sarili? Parang napilitan ka lang sumama rito. Kailangan pa bang itanong yun? Obvious naman, di ba? Hindi kasi natin nakasama si David. Hindi na buo yung tropa. Ay, pasensya na Pero hindi naman porke nagsasaya tayo nakalimutan na natin siya. Siyempre, tuloy pa rin ang buhay. Lagi ko naman siyang naaalala at pinagdarasal na sana ligtas siyang makabalik sa atin. Pero, asa na nga kaya si David Bakit hindi pa siya umuwi? Hindi na nasagot pa ni Joshua ang mga tanong ng kaibigan nang ilapag na ni Sandra ang kanilang mga order na pagkain. Matamis ang pagkakangiti nito sa kanila. Salamat Masarap yan. Bagong po tayo sa menu namin. Mukha nga Kaya nga ito pinili ko O sige, may iwan ko na kayo. May gagawin pa kasi ako sa kusina Tumawag lang kayo kapag meron pa kayong kailangan Tumalikod na rin si Sandra at pumasok sa pinakakusina. Hindi lang maganda at magaling magluto, napakabait pa. Talagang hands-on siya sa mga customer
Siya talaga nag-aasikaso tumaharap. Kung totoo yan, di sana napansin niyang kulang na tayo. Hindi nga nagtanong Baka naman napansin niya. Hindi lang niya ugali ang mag-usisa. Ikaw talaga lahat na lang napapansin. Hindi na lang umimik si Joshua. Minasdan na lang niya ang mga ulam na nakahain sa kanyang harapan. Ang isang ulam ay nakakawig sa kaldereta dahil may sauce, patatas at bell pepper. Tinikman niya yon. Hindi lasang kaldereta pero masarap dahil siguro sa mga pampalasa na ginamit. Ang isa pa ay nilaga. At isa naman hindi rin pamilyar sa kanya. Nahahawig naman sa bopis. Sarap talaga. Sabaw pa lang, malasang-malasa na. Masarap din ang isang to. Parang hawig sa kaldereta pero iba yung timpla. Medyo makunat nga lang yung laman. Kulang yata sa pagpapalambot. Patikim nga. Ang sarap nga. Sauce pa lang, ulam na. Tama ka. Medyo makunat nga. Pero pwede na rin. Baka ganun lang talaga ang luto dyan. Makunat ang karne. Nagpatuloy na ang magkaibigan sa pagkain habang patuloy naman ang pagdagsa ng mga customer na galing pa sa iba't ibang lugar. Nasa kalagitnaan na ng pagkain si Joshua nang matigilan. Napatitig siya sa mangkok na kinalalagyan ng ulam. Parang biglang naging sapal ang kanyang kinain. Uminom na lang siya ng tubig para malunok ang nasa bibig. Nang sulyapan niya ang kaibigan ay sarap na sarap pa rin ito sa pagkain. Gamit ang tinidor, kinuha niya ang bagay na nakita sa ulam. Pinunasan niya yon ng tissue na nakalagay sa mesa nila. Napatitig na rin doon si Andrew. Oh, ano yan? Teka, sing-sing yan ah. Parang kay... Psst! Huwag ka maingay. Huwag dito. Nagpalinga-linga pa sa paligid si Joshua. Nakita niyang abala si Sandra sa pag-estima sa mga bagong dating. Umalis na tayo rito, dali. Teka, babayaran ko lang yung kinain natin. Habang naghihintay kay Andrew ay muling tinitigan ni Joshua ang singsing na nasa kanyang palad. Pagkatapos ay iniligay niya yon sa bulsa ng pantalon. Tumayo na siya kagad nang makitang tapos ng bayaran ng kaibigan ang kanilang kinain. Bago humakbang paalis, sinulyapan muna niya ang mga tira nilang pagkain. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi nila yon naubos. Malayo na sila sa karinderya nang ilabas muli ni Joshua ang singsing at ipinakita sa kaibigan. Natitiyak ko kay David yan. Lagi niyang suot yan eh. Yan sana yung engagement ring na ibibigay niya sa girlfriend niya kaso naghiwalay naman sila. Pero paano yun napunta sa ulam? Masama nga kutob ko Hindi kaya may kinalaman si Sandra sa pagkawala ni David? Naku, mahirap magbintang pre ha. Wala tayong ebidensya. Saka, hindi yun magagawa ni Sandra. Sa ganda niyang yun. Etong singsing, hindi ba pwedeng maging ebidensya? Hindi yan sapat. Pwede kasi nilang sabihin na baka naiwan lang ni David yan nung minsan kumain sa karinderya. O di kaya maaari nila tayong baliktarin. Baka tayo mapagbintangan sa pagkawala na kaibigan natin. Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya. Kung ganon, hahanap tayo ng matibay na ebidensya. Ha? Anong gagawin natin? Papasukin natin ang loob ng karinderya para maghanap ng ebidensya. Ano? Nasisira ka ba ng bait? Baka lalo lang tayo mapahamak niyan. Sabi mo nga hindi sapat ang ebidensyang tong singsing. Di maghanap pa tayo. Sa ulam natin nakuha yung singsing. Natural, dyan tayo maghahanap ng ebidensyang kailangan natin. Naku, ewan ko lang pre ha. Hindi ako sigurado kung tama ba yung gagawin natin. Paano kung mahuli nila tayo? Tsak tayong kakasuhan. Isa na dyan yung trespassing. Ang alam ko, umaalis sila sa gabi. At ang balik nila madaling araw na para magluto. Antabayanan natin ang pag-alis nila tapos saka tayo sasalisi. Sabihin na lang kaya natin sa mga pulis. Magre-report din naman tayo sa mga pulis Pero kailangan muna nating mapatunayan kung may anomalya bang nangyayari dyan sa karinderya ni Sandra. Sana nga. Nagkakamali lang tayo. Parang hindi naman kayang gumawa ng masama sa kapwa si Sandra Malalaman natin mamaya kung meron bang sikretong itinatago yung karinderya na yan.
Pagsapit nga ng alas 8 ay bumalik muli ang magkaibigan sa karinderya. Lihim muna silang nagmasid sa paligid. Wala nang katao-tao na mga oras na yun sa lugar. Nakita rin niya ang dalawang kasama ni Sandra na nagtatapon ng mga basura. Maya-maya ay lumabas na rin si Sandra sa karinderya matapos yun matiyak na nakakandado. Pinalipas muna ng dalawa ang ilang sandali bago lumabas sa pinagtataguan. Good luck sa atin. Sana nga walang kinalaman si Sandra. Bilisan na lang natin, baka bigla silang bumalik eh. Mabilis ang mga hakbang na lumapit sila sa karinderya. Naganap ng maaaring mapasukan. Sakto naman ng isang maliit na bintana sa may tagiliran ay walang panara. Kasya ang isang tao. Doon sila dumaan para makapasok sa loob. Madilim ang buong paligid kaya inon ni Andrew ang flashlight sa cellphone. Buksan kaya natin yung ilaw, kahit sa kusina lang. Hindi pwede. Baka may makapansin sa atin dito. Naamoy mo ba yun? Ang lansa? Oo, parang nanggagaling sa pinakakusina. Humakbang sila sa isang pintuan na walang panara kundi kurtina. Hinawi ni Joshua yon habang iniilawan ni Andrew. Tumambad sa kanila ang naglalakihang mga kaldero. Mayroon pang mga malalaking planggana na may mga tipak ng karne. Hinahayaan lang nilang nakabuyagyang yung mga yan na wala man lang takip. Anong klaseng karne kaya ang ginamit nila? Bakit parang may itim at sobrang lansa? Hindi ko rin alam. Tingnan natin yung mga kaldero. Doon naman itinutok ni Andrew ang flashlight. Sabay pa silang napasigaw nang tumambad sa kanila ang bungo ng isang tao na nakalutang sa sabaw. Nabitiwan pa ni Andrew ang cellphone, parehas nilang hindi napigilan ang pagbaliktad ng sikmura. Pakiwari ng dalawa ay lahat ng laman ng kanilang tiyan ay naisukan na nila. Huwag mong sabihin na yan ang inihahain nila sa atin. Diyan galing ang libreng sabaw. Karne ng tao itinitinda nila. Baka ganun din yung laman ng ibang kaldero. Kinuha muli ni Joshua ang cellphone sa sahig at ginamit muli ang flashlight. At tiningnan isa-isa ang laman ng lahat ng kalderong naroon. May isang malaking kalderong laman ay mga bahagi ng kamay at binti ng tao. May lumulutang pa nga na tenga at mata. Karne ng taong paninda nila. Kailangan na natin isumbong to sa mga pulis. Pare, hindi kaya ginawa na nilang putay si David kaya nakita natin yung singsing doon sa ulam? Ayoko sanang isipin ang bagay na yan. Pero sa tingin ko, wala na si David. May palagay din ako na sila rin ang nasa likod ng ibang pagkawala ng mga tao. May palagay din ako na sila rin ang nasa likod ng pagkawala ng ibang mga tao. Tara na pare, umalis na tayo rito. Akbang-hakbang na sila palabas ng karinderya na yon nang pareho matigilan. Mayroong kasing nagbukas ng pinto. I-off mo yung flashlight, dali! Kailangan natin magtago. Bilisan natin! Natataranta silang naghanap ng matataguan. Sa ilalim ng isang papag na ginawang patungan ng mga kaldero, doon sila sumiksik. Saktong bumukas ang pinto at bumaha ang liwanag. Nakita nila ang pares sa mga paa ng babae na nakaharap sa gawin nila. Dahan-dahan yung lumapit sa mga lalagyan ng kaldero. Naalala ni Joshua na hindi niya naibalik ang mga takip ng kaldero. Maya-maya ay lumabas na rin ang babae na walang iba kundi si Sandra. Naghintay muna sila ng ilang sandali. Nang wala nang marinig na kaluskos, ay saka sila lumabas sa pinagtataguan. Hindi kaya natunugan na nandito tayo? Ano ang binabalak ni Miss Ganda Sandara? Hindi naman siguro. Tara na, kailangan na nating umalis dito bago sila bumalik. Kung saan sila pumasok ay doon din sana nila balak dumaan, ngunit bigla silang natigilan. Nang iangat ang tabla sa bintana, nasilip nila si Sandara at ang dalawa pa nitong kasama. May saradong van din ang nasa tabi at kausap nila ang malaking lalaki. Sino kaya yung lalaking kausap nila? Hindi ko alam. Maghintay muna tayo rito. Ano kayang klaseng mga tao sila? Tao nga ba? O baka aswang? Hindi ko alam. Pero hindi gawain ng normal na tao ang ginagawa nila.
Maya-maya ay nagtungo sa likod ng van ang malaking lalaki at inilabas ang mga sakong karga. Gumagalaw pa ang mga yon. Nag-usap sandali si Sandara at ang malaking lalaki bago ito umalis. Ang dalawang assistant naman ni Sandra ay pinagtulungan na ang sakong ipasok sa loob ng karinderya. Ang magkaibigan naman ay nagmamadaling bumalik sa kanilang pinagtaguan kanina. Bakit hindi pa tayo lumabas? Nandun si Sandra. Kapag lumabas tayo, baka mahuli lang tayo. Hindi natin alam ang kapasidad nila. Kailangan natin mag-ingat para sa kaligtasan natin. Nang makarinig ng paparating na yabag ay tumahimik muna sila. Hila-hila ng dalawang assistant ni Sandra ang sako na gumagalaw-galaw pa ang nasa loob. Labis ang kanilang sindak nang makita kung paano kumuha ng mahabang tubo ang isa sa kanila at hinampas ang sako ng makailang ulit. Ganon din ang ginawa nila sa isang sako bago muling lumabas ang mga ito. Saka naman sila lumabas sa pinagtataguan. Nangangatugman sa labis na takot ay mas nanaig pa rin sa kanila ang kuryosidad kung ano ang nasa loob ng sako. Ano kaya ang laman ng mga sako? Naku, wag naman po sana. Sana mali ako nang iniisip. Nanginginig pa ang kamay ni Joshua nang tanggalin ang pagkakabuhol ng tali sa sako. Napakagat na lang ng labi si Joshua para pigilan ang pagsigaw. Tao nga! Halika na! Umalis na tayo! Mga halimaw mga yun! Teka lang, baka buhay pang iba. Tumawag na lang tayo ng tulong! Wala na silang pulso. Patay na sila. Hinila na ni Andrew ang kaibigan. Nauna na itong lumabas sa may bintana. Sumunod naman si Joshua. Hindi pa man sila nakakalayo nang biglang humarang sa kanila si Sandra. Ang dating maamong mukha ay napalitan ng mabalasik na anyo. Isa kang aswang! Anong ginawa mo sa kaibigan namin? Nasa tiyan nyo na, ano ba kayo? Alimaw ka! Ang sama mo! Pagbabayaran mo ang ginawa mo! Hindi na yan mangyayari dahil isasama ko na kayo sa putahe ko. Tumakbo ka na, Andrew! Ubigay ka ng tulong! Ako nang bahala sa kanya! Utos ni Joshua sa kaibigan. Hindi naman malaman ni Andrew ang gagawin lalo na nang dumating na rin ang dalawang kasama ni Sandra. Sandali siyang parang itinulo sa kinatatayuan. Ano pang iniintay mo? Takbo na! Kailangan may isa sa atin na makatakas! Noon lang tila natauhan si Andrew. Mabilis na siyang tumakbo palayo. Sa ibang direksyon siya tumakbo. Narinig pa niya ang malakas na sigaw ng kaibigan. Samantala, nakikipagpambuno si Joshua sa tatlo. Nakalmot siya sa may bandang dibdib ni Sandra. Napahawak siya roon nang maramdaman ng pagsargo ng dugo. Wala ka nang magagawa pa. Mapatay mo man ako. Tsak na malalaman na ng lahat ang sikreto mo. Sige lang, tumawa ka lang hanggang gusto mo. Nilapitan ng dalawang assistant ni Sandra ang binata at saka hinataw ng hawak na tubo. Napaigik na lang ang binata at padapang bumulagta. Halos pangapusan na rin siya ng hininga dahil sa sakit ng katawan. Hinihintay nyo! Buhatin na yan at dali na sa karinderya! Narinig pa ni Joshua ang mariing utos ng babae. Umungol pa siya dahil sa sakit na naramdaman nang basta na lang siyang buhatin ng dalawa. Kahit nanghihina ay pinilit pa rin ng binata na makakawala sa pagkakahawak ng mga ito. Bitiwan niyo ako. Parang awa niyo na. Walang magagawa ang pagmamakaawa mo. Kabilang ka na sa putaying ihahain ko ngayon. Bago pa tuluyang maipasok sa loob ng karinderya si Joshua, isang estranghero ang bigla na lang dumating. Makawalan niyo ang binatang yan! Ako ang harapin niyo! Parang pamilyar kay Joshua ang boses ng bagong dating. Pinilit niyang imulat ang mga mata at saka pilit na inalala kung saan niya nakita ang matandang lalaki. Parang nagkaroon siya ng ibayong lakas dahil sa pagdating ng estranghero. Nabigyan siya ng pag-asa na makakaligtas sa kamay ng mga aswang. Paano mo kami natuntun dito? Sinundan ko lang ang bali-balita tungkol sa masarap na luto ng karinderya.
Alam ko na kayo ang nasa likod ng mga nawawalang tao. Pinilit magpumiglas ni Joshua sa pagkakahawak sa kanya ng dalawa. Nagawa niyang agawin ng isang tubo at yun ang ginamit niyang panghampas sa mga ito. Ang matandang lalaki naman ay hinarap si Sandra. Tatang, mag-iingat po kayo. Aswang ang babaeng yan. Alam ko, iho. Ang apo ko ang isa sa naging biktima nila. Matagal ko na siyang pinaghahanap. Nang makitang babangon na muli ang dalawang kasama ni Sandra, muli yung pinaghahampas ni Joshua hanggang bumulagta muli sa lupa. Nang makita ni Sandra ang nangyari sa dalawang kasama, agad yung nagpalit ng anyo bilang malaking itim na pusa. Mabilis yung tumakbo palayo na hinabol naman ng matandang lalaki. Totoo talaga na may aswang at kayang magpalit ng anyo. Muling binalot ng takot si Joshua nang masaksihan ang pagpapalit ng anyo ng babae. Kailangan kong itali ang dalawang ito. Naganap siya ng lubid at itinali ang dalawa. Hindi niya tiyak kung aswang din ba ang dalawa. Ilang sandali rin ang lumipas ay dumating na rin si Andrew na may kasamang mga pulis. Pare, buti ligtas ka. Grabe takot ko. Kulang na lang hilahin ko sila papunta rito para lang makarating kami kaagad. Salamat pre. Mamaya ko na lang ikukwento sa iyo yung mga nangyari sa akin at kung sino ang tumulong sa akin para makaligtas sa bingit na kamatayan. Pinasok ng mga pulis ang loob ng karinderya na yon. Doon nila nakita ang iba't ibang karne ng tao at maging ang wala ng buhay na mga tao sa loob ng sako. Nagbigay rin ng magkaibigan ng salaysay sa nangyari at kung paano sila nagkahinala na may kinalaman ng karinderya na yon sa pagkawala ng kanilang kaibigan. Kinutuban po kasi kami ng masama nang makita namin yung singsing ng kaibigan namin sa mangkok ng ulam. Kaya alam po kulang ang ebidensya namin kaya bumalik kami rito para maghanap pa ng mas matibay na ebidensya. Kaya alam po, nahuli kami nung papatakas na kami. Naging matunog ang balitang yon sa maliit na baryo nila. Nakarating din sa kalapit na barangay. Itinago ng mga pulis ang kanilang pagkakakilanlan para sa kanilang privacy at kaligtasan na rin. Sila kasi ang pangunahing testigo sa malaking krimen na yon. Sa wakas, nalutas na rin yung misteryo sa pagkawala ng mga tao. Kaya lang, ang lungkot lang dahil hindi talaga nahuli yung nasa likod ng pagkamatay ng kaibigan natin at ng iba pa. Sa tingin ko hindi na rin makakapagasik ng lagim si Sandra. Tsak mo? Oo, malaki ang galit ni Tatang sa kanya Kaya tingin ko, hindi niya hahayaan na makawala pa yung aswang na yon. Sana nga, para mabigyan naman ng hustisya yung kaibigan nating si David. Saan ka man pare, lagi ka naming aalalahanin. Lagi siyang nasa puso natin, kahit ano man ang mangyari. Ay, teka, may iba ko. Alam mo bang may bagong karinderya dyan sa malapit? Sabi, masarap daw yung mga lutong ulam Maganda rin daw yung tindera. Ay nako naman pre, pas muna ako dyan. Napagtanto ko na mas masarap pala yung luto ni inay. Tsaka, iwas muna ako sa karne. Ha? Ako din Iniiwasan ko na rin kumain muna sa kahit na saang karinderya. Nabanggit ko lang naman sa iyo yun, pero wala akong balak na magyayang kumain dun. Maya-maya ay napuno ng tawanan ng kanilang kwentuhan. Muli rin nilang sinariwa ang alaala ng kanilang kaibigan. Naging masalimuot man ang naging karanasan nila. May napulot naman silang aral na dadalhin nila habang buhay. Wakas!